Nagsimula ang palabas sa pamamagitan ng isang babaeng nagngangalang Akira. Ang pangalan ay sumisimbolo sa lakas at biyaya. Ang ama ni Akira ay isang pipi at ang nagtatag ng isang paaralan para sa mga bingi sa kanilang lugar. Maayos ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya, at mayroon din siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki. Isang araw, ang isang babae ay natapunan ng asido dahil binasted nito ang manliligaw. Nagkataon na nasaksihan ni Akira ang insidente at itinuro ang salarin ng tanungin ng pulisya. Bilang resulta, si Akira ay inatake ng mga kaibigan ng salarin kaya nagtamo ito ng mga galos. Nang malaman ito ng ama, dinala si Akira upang mag-aral ng martial arts upang hindi na siya muling apihin. Sa pag-uwi, nakasalubong ni Akira ang mga lalaking umatake sa kanya kaya naman agad siyang sinenyasan ng ama na labanan ang mga ito. Humakbang pasulong si Akira at dinaig silang lahat. Sa sandali ng laban, inatake din si Akira ng asido ngunit nagawa niyang itapon sa mukha ng lalaki. Sa kasamaang palad, ang lalaking ito ay anak ng isang maimpluwensyang tao, kaya nang niliti si Akira sa kabila ng maraming saksi sa insidente, nasentensyahan pa rin siya at ipinadala sa rehabilitasyon ng kabataan sa loob ng 3 taon. Makalipas ang 14 na taon, si Akira ay nasa sapat na gulang at ang kanyang ama ay namatay. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang AJ ay may magandang trabaho sa Mumbai. Sa sandaling iyon, darating si AJ upang kunin ang kanyang ina at si Akira, ngunit tumanggi si Akira dahil nais lamang na manatili sa kanyang bayan. Dahil hindi siya mahikayat, humingi ng tulong si AJ sa punong guro ng paaralan ni Akira kung saan sinusuportahan ng punong guro ang desisyon ni AJ at tinitiyak niya ang edukasyon ni Akira sa Mumbai. At may mga koneksyon din si AJ sa paaralan na lilipatan ni Akira. Nang maglaon, lumipat si Akira at ang kanyang ina sa Mumbai. Nakatira si AJ sa isang apartment kasama ang kanyang asawa na nagngangalang Shilpa at ang kanilang anak. Sa oras na yun, nakilala ni Akira ang nakababatang kapatid ni Shilpa na nagngangalang Sid na nakatira din sa parehong apartment. Plano ni Sid na mag-aral sa ibang bansa para ituloy ang kanyang PhD, at nagtatrabaho rin siya sa isang social welfare organization na tinatawag na Ranch Rocks. Samantala, hiniling ni Akira na manatili sa dormitoryo ng paaralan upang mas mag-focus sa pag-aaral, ngunit hindi sumang-ayon si AJ dahil ito ay mas magastos. Gayunpaman, sinusuportahan ni Shilpa ang kagustuhan ni Akira. Pagdating sa opisina ng punong guro, masayang tinanggap ni Pastor si Akira. Gayunpaman, ang silid ng dormitoryo ay puno na at naiwan lamang ang room 17 matapos ang isang estudyante ay nagpakamatay doon. Bagaman ayaw ni AJ na manatili doon ang kapatid, baliwala ito kay Akira dahil kailangan niya ng privacy. Kinabukasan, sinamahan siya ng isang staff na nagngangalang David upang maglibot sa kapaligiran ng paaralan kung saan mayroon ding paaralan para sa mga batang bingi at pipi sa ilalim ng pamamahala ng campus. Nang puna ni Akira ang dormitory entry form, may isang estudyanteng nagreklamo sa gwardya ng dormitoryo na nawawala ang kanilang telepono. Maya-maya pa ay dumating na rin si Akira sa kanyang magulong silid. Pagkatapos nito, pumasok siya sa kanyang unang klase. Sa sandaling yun, tinawag ng isang estudyante doon na nagngangalang Nikki ang kanyang mga kaklase upang magsagawa ng isang demonstrasyon dahil sa hindi magandang pasilidad ng kantin ng paaralan. Ang lahat ng mga estudyante ay umalis sa klase maliban kay Akira. Nang makita ito, ang iba pang mga estudyante ay naging mapang-uyam kay Akira dahil sa hindi ito nakiisa sa kanila. Kaya sa oras ng break time ay naging target ng pambubuli si Akira. Sa ibang lugar, makikita sa eksena ang nagngangalang Rain, siya ay isang ACP o Assistant Commissioner of Police. Isang tiwaling pulis na madalas sangkot sa paggamit ng droga. Lumilitaw din na si Rain ay may ilang tapat na mga subordinates, at si Manik ay isa sa kanyang mga junior na madalas na inuutusan. Habang nagmamaneho si Manik, aksidente niyang nabangga ang isang propesor mula sa paaralan ng Holy Cross. Gayunpaman, sinisisi ni Rain ang propesor at sinaktan ito. Pagkatapos ng insidente, nagsampa ng kaso ang propesor laban kay Rain dahil sa paniniwalang hindi patas ang pagtrato. Ngunit ang mga pagsisikap ng propesor ay walang kabuluhan dahil ang opisyal na humahawak sa kaso ay si Bapu raw na kaibigan mismo ni Rain. Samantala, naagrabyado naman ang mga estudyanteng nakaalam sa insidente at agad silang pumirma sa petisyon kung saan gustong humingi ng tawad ang pulisya.
Nagdudulot ito ng kaguluhan sa pagitan ng mga estudyante at pulis. Sa sandaling yun, mukhang nataranta si Manik ngunit agad itong inutusan ni Rain na palayasin sila bago dumating ang commissioner. Habang nagiging magulo ang sitwasyon, kalaunan ay pinaputok ni Manik ang kanyang baril upang takutin ang mga estudyante. Pagkatapos noon, tanging si Akira lamang ang nananatiling nakaupo sa gitna ng kalsada. Pagdating ng commissioner, direktang inabot ni Akira ang mga dokumento ng kaso sa commissioner. Nang makita ito ay hindi natakot si Rain sa commissioner dahil malakas ang kanyang backup sa politika. Sa kanilang pag-uusap, biglang may dumaan na sasakyan at bumangga sa bato. Naisip ng mga nakakita na patay na ang driver. Habang iniinspeksyon ng kotse, nakita ni Manik ang tambak na pera sa compartment at balak itong iulat. Gayunpaman, ang sakim na si Rain ay nagpasyang hawakan ang kaso ng lalaki dahil plano niyang pantay-pantay na paghatian ang pera. Nang ibinaba ang tambak na pera ay biglang nagkamalay ang lalaki, kaya't hinampas ito ni Rain ng martilyo at agad na umalis matapos pekehin ang insidente. Pagdating sa bahay, pinaalis muna ni Rain ang kanyang kasintahan na si Maya, dahil mayroon siyang mahalagang tatawagan sa telepono. Pagkatapos ay agad na tinawagan ni Rain si Manik at sinabi na ang kamakailang aksidente ay ibinalita. Inutusan si Manik na sundin ang proseso ng autopsy upang maiwasang matuklasan ang katotohanan. Inutusan din niya sina Bapurao at Rajeshwar na hawakan ang natitirang pera. Kasabay nito, makikita si Maya na nire-record ang buong pag-uusap ni Rain at Manik sa kanyang silid gamit ang isang videocam. Nagmadaling nakipagkita sa kanyang dalawang kaibigan sa coffee shop upang ipaalam sa kanila ang tungkol dito. Sinabi ni Maya sa kanyang mga kaibigan na gusto niyang i-blackmail si Rain at kunin ang ilang pera na kanilang ninakaw. Gayunpaman, ang kanyang dalawang kaibigan ay hindi gustong makisali dahil si Rain ay isang ACP. Nang babayaran na ni Maya ang in-order, napagtanto niyang nawawala ang kanyang videocam kaya nagtanong siya sa isang waiter doon, at naghinala rin sa isang grupo ng mga estudyanteng dumaan sa kanyang mesa. Sinabi ng waiter na ang mga estudyante ay taga Holy Cross Campus. Sa kabilang banda, ipinakita ang isang buntis na nagngangalang Rabia. Siya ay isang matatag at tapat na pulis at isa ring superintendent of police. Sa sandaling iyon, nakita ni Rabia si Rain sa labas ng opisina. Nag-uusap sila hanggang sa makatanggap si Rain ng tawag tungkol sa kanyang boses na nasa recording sa videocam ni Maya. Sa sandaling yun, si Rain ay nakakaramdam ng takot habang si Manik ay nag-aalala. Pinaghihinalaan ni Rain si Maya bilang salarin, ngunit nagawa ni Manik na matunton ang taong nagbabanta gamit ang hindi kilalang numero sa Holy Cross Campus. Kasabay nito, kausap ni Akira sa telepono ang kanyang pamilya ngunit biglang pinutol ni Nikki ang tawag. Ikinagalit ito ni Akira at nagbanta sa bully na ihinto ang pang-iistorbo sa kanya. Tumanggi si Nikki at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na salakayin si Akira, ngunit matagumpay niyang ipinagtanggol ang sarili. Subalit hindi pa rin ito tumigil doon, si Nikki ay nagdala ng higit pang mga kaibigan upang salakayin si Akira. Agad namang humingi ng paumanhin si Akira upang maiwasan ang karagdagang gulo. Ngunit napagkamalan nila na ang paghingi ng tawad na ito ay dahil sa takot at patuloy na inaatake siya, kaya naman ay napilitan si Akira na lumaban. At si Nikki ay tila natakot sa nasaksihan nito. Samantala, si David ay inutusan ni Bapurao na magtanong tungkol sa mobile number ng isang babaeng estudyante, ngunit sumagot ito na matagal nang nawawala ang kanyang telepono. Pagkatapos nito, si Bapurao na nagmamasid ay agad na nagbigay ng listahan ng mga ninakaw na telepono ng estudyante. Si Rain ay sabik na hulihin ang salarin kaya nagutos kay Rajeshwar na pumunta sa bahay ni Maya at arestuhin ang babae. Sa sandali ng interogasyon, pinilit ni Rain si Maya na sagutin ng totoo ang bawat tanong. Kaya naman ay inamin ni Maya na siya ang nag-record sa mga pinag-usapan ni Rain at ng kanyang grupo. Ngunit ang videocam ay ninakaw ng isang estudyante sa Holy Cross Campus nang siya ay pumunta sa coffee shop. Nang marinig ito, nagalit si Rain at inatake si Maya hanggang sa bumulagta at namatay sa lugar. Muling nahaharap sa problema si Rain dahil hindi niya alam ang pangalan ng coffee shop na binanggit ni Maya. Di nagtagal pagkatapos ng mga pangyayari, nakita si Rabia na humahawak sa kaso na kinasasangkutan ni Maya matapos pekehin ni Rain ang sanhi ng pagkamatay nito. Ang pagiging napakametikuloso ni Rabia ay sinusuri ang lahat ng mga palatandaan sa mukha ni Maya. Naisip niya na may nanakit sa kanya hanggang sa siya ay umiyak,
Pagkatapos ay itinala ang kanyang kamatayan. Nagmumungkahi na maaaring may 3 o 4 na salarin. Pagkatapos, walang nakitang hard disk si Robbia sa computer at wala ring natagpo ang telepono na pag-aari ni Maya. Napansin din ni Robbia ang isang charger para sa videocam, ngunit ang videocam mismo ay nawawala. Hindi nagtagal, may dumating na kartero at ipinakita ang isang credit card bill na pag-aari ni Maya. Sa kabilang banda, si Manik ang nakatalaga sa pangangalap ng mas detalyadong impormasyon tungkol kay Maya. Ibinigay sa kanya ang credit card bill ni Maya ngunit nagbago ang isip ni Robbia at binawi rin ang bill. Pagkatapos ay agad na iniimbestigahan ni Robbia ang mga lugar kung saan ginamit ni Maya ang kanyang credit card. Sa kalaunan ay nakarating ito sa coffee shop. Sa sandaling yun, nakatanggap din si Robbia ng mga pahiwatig mula sa waiter tungkol sa 2 kaibigan ni Maya. Sa kasamaang palad, ipinagkatiwala niya kay Manik na hanapin ang 2 kaibigan ni Maya. Hindi nagtagal, si Rain at ang kanyang grupo ay lumapit sa mga kaibigan ni Maya at puwersahang dinala. Pagkatapos, nagbigay si Manik ng maling impormasyon kay Robbia na ang mga kaibigan ni Maya ay nakatakas. Nang marinig ito ni Robbia ay agad siyang sumang-ayon at hindi siya naghinala. Maya-maya, nakikipag-usap si Akira kay Sid. Nang umalis ang lalaki, niyaya ni Shilpa si Akira na magkaroon sila ng pribadong pag-uusap. Doon, hiniling ni Shilpa na huwag niyang ituloy ang anumang relasyon kay Sid dahil ang pamilya ni Shilpa lalo na ang kanyang ama ay may negatibong pananaw kay Akira, dahil ito sa kanyang nakaraang pagkakakulong. Nang marinig ito, tiniyak ni Akira na hindi siya magdudulot ng anumang gulo. Pagbalik ni Akira sa dormitoryo, makikita sina Bapurao at Rajeshwar na sinusubaybayan ang dormitoryo. May nakitang bag sa harap ng kwarto ni Akira na naglalaman ng mga nawawalang gamit ng mga estudyante. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sina Bapurao at Rajeshwar sa silid ni Akira. Habang sinusuri ang isa sa mga telepono ay agad nilang nakita ang numero ni Rain sa call history. Pagkatapos ay kinuha ni Bapurao ang videocam at nakita rin ang video ni Rain. Sa kabila ng pagtanggi ni Akira na ang mga bagay ay hindi kanya, siya ay dinakip. Nang nasa mga kamay na ni Rain ang videocam, agad niyang inutusan ang kanyang grupo na tapusin ang kaso. Nagbabala siya na mawawala sa kanila ang lahat kung hindi sila kikilos. Kasunod nito, nagpasya si Rain na pumunta sa Nashik ng ilang araw. Maya-maya, si Akira at ang 2 kaibigan ni Maya ay dinala sa gitna ng kagubatan upang doon patayin. Matapos mapatay ang isa sa mga kaibigan ni Maya, biglang tumawag si Rain at inutusan silang huwag patayin si Akira dahil hindi siya ang salarin. Bago pa matapos kung ano pang gusto niyang sabihin ay biglang nalobat ang telepono ni Manik. Sa sandaling iyon, nagalit si Rajeshwar dahil sa biglaang pagbabago ng mga plano kaya tuluyang umalis sina Manik at Bapurao. Paliwanag ni Rain, nangyari ang pagnanakaw ng videocam bago pumasok si Akira sa campus, kaya hindi siya ang salarin. Noong una, gusto ni Rain na palayain si Akira, ngunit nang malaman niyang nasaksihan ang pagpatay sa kaibigan ni Maya, agad niyang iniutos na patayin ang lahat ng saksi. Nang balak nilang bumalik sa lugar, ayaw amandar ng kanilang sasakyan at malayo doon ang pinakamalapit na workshop. Nagpasya si Bapurao na gumamit ng bisikleta upang marating ang signal ng walkie-talkie. Sa sandaling nakahanap ito ng signal, agad niyang iniutos na patayin ang lahat. Sa kasamaang palad, nang tangkaing barilin si Akira ay naubusan na sila ng bala. Kaya naman ay nagkaroon si Akira ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili at agad na tumakas. Sa sandaling yun, nagalit si Rajeshwar kay Rain dahil sariling kaligtasan lamang nito ang iniisip. Hindi nagtagal ay nakipagkita si Akira kay Pastor at isinalaysay ang lahat ng mga nangyari. Nagpasya si Pastor na tulungan si Akira sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang kaibigang abogado para pumunta doon kinaumagahan at pag-usapan ang kaso. Pagkatapos noon, ayaw ni Akira na matulog sa dormitoryo kaya pumunta siya sa apartment ng kanyang kuya na si AJ. Doon, naroon ang mga kamag-anak ni Shilpa at nakausap din ni Akira ang kanyang ina. Sa kanilang pag-uusap, napag-usapan nila ang nalalapit na kasal ng pinsan ni Shilpa, at lihim na ibinigay ni AJ kay Akira ang pera para sa renta sa dormitoryo. Gustong makausap ni Akira ng pribado si AJ, ngunit sumunod si Shilpa at nagreklamo tungkol sa mga gastusin para sa kasal at dahil dito ay agad na umalis din si Akira. Si Akira ay nakitang naglalakad na tila walang patutunguhan hanggang sa nakita siya ni Manik.
Tinawagan ni Akira si Sid upang sila ay magkita ngunit abala ang lalaki sa kanyang trabaho. Umalis si Akira ng mag-isa sakay ng tren at si Manik ay sumusunod pa rin sa kanya. Sa kalaunan, nakita ni Akira si Nikki at pinagalitan ito sa pag-iwan sa ninakaw nitong bag sa labas ng kanyang silid, ngunit itinanggi ito ni Nikki na humantong sa isang pagtatalo. Kasabay nito, sinamantala ni Rajeshwar ang pagkakataong hulihin silang lahat. Pagkatapos, nagalit si Rain dahil ikinulong silang lahat ni Rajeshwar kaya pinalaya din si Nikki at ang kanyang mga kaibigan habang si Akira ay nanatiling nakakulong. Kinaumagahan, hinahanap ni Pastor si Akira pagkatapos makitang sarado ang kanyang silid at hindi matagpuan kahit saan. Tinawagan ni Pastor si AJ habang papunta sa kasal ng pinsan ni Shilpa, ngunit wala rin si Akira sa kanya. Dumating si Sid at nalaman kay AJ na nawawala si Akira, kaya naman ay nagpas siyang tumulong sa paghahanap sa tulong ng mga boluntaryo. Kasabay nito, nagpasya si Pastor na magsampa ng file of missing person sa tulong ng kanyang mga kaibigang abogado, at isinama din ang pangalan ni Manik sa ulat. Sa kabilang banda, si Sid kasama ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang maghanap kay Akira ngunit sila ay nabigo. Nabunyag na ipinadala si Akira sa isang mental hospital at sumailalim sa shock therapy ng isang doktor. Kasabay nito, ang ilang team mula sa Ranch Rock na pinagtatrabahuhan ni Sid ay dumating sa mental hospital. Nang mapadaan sila sa selda ni Akira, tinawagan agad nila si Sid. Nang makita ito, nabahala ang doktor at agad na tinawagan si Rain. Sinabi ni Rain na si Rajeshwar ay pupunta doon, at kailangan niyang tiyakin na ang mga taong dumating doon ay walang pinaghihinalaan. Maya-maya pa ay nagkamalay na si Akira at nakita niya si Ronnie na isa sa mga pasyente doon. Agad namang nagtanong si Akira tungkol sa lugar, ngunit maya-maya lang ay dumating ang mga gwardya at tinurukan siya hanggang sa mahimatay. Hindi nagtagal, dumating ang pamilya ni Akira at nakipag-usap sa doktor. Gayunpaman, si Rajeshwar na nakarating din doon ay inakusahan si Akira na gumagamit ng droga. Gumawa rin ng testimonya si Rajeshwar na binato siya ni Akira, at sinabi ang kanyang pekeng alibay. Ikinwento ni Rajeshwar kung paano gumawa ng kwento si Akira kung saan gusto raw siyang patayin ng isang pulis matapos nitong pumatay ng 2 tao. Ang patotoong ito ay suportado ng kasaysayan ni Akira nang pumasok sa isang rehabilitasyon ng mga bata dahil sa isang kaso sa pag-atake ng asido. Pagkatapos nito, nagbigay din ang doktor ng isang pekeng ulat tungkol sa diagnosis ng kahibangan ni Akira. Ito ay humahantong sa lahat na maniwala na siya ay nabalisa sa pag-iisip. Maya-maya, nakita si Ronnie na sinasamahan si Akira sa cafeteria dahil gusto ni Ronnie na laging malapit sa kanya. Kasunod nito, inobserbahan siya ng kanyang ina at ni Sid sa kanyang kalagayan saka sila umalis. Pagkatapos, nilapitan ni Ronnie si Akira sa kanyang selda. At sa sandaling iyon ay tinanong ni Akira si Ronnie kung gaano na siya katagal doon. Sinabi ni Ronnie na siya ay pabalik-balik sa ospital sa loob ng 2 taon, at kung gusto niyang umalis ay napakahirap dahil kailangan muna niyang humingi ng permiso. Pagkatapos nito, humingi ng tulong si Akira kay Ronnie dahil pareho silang napunta doon sa kagagawan ng pulisya. Sa kabilang banda, nilapitan ni Robbie si Pastor at ipinaalam ang mga pangyayari noong nakaraang buwan ng magdiwang ng kaarawan ang ilang mga estudyante sa cafe. Maging ang kaso ng pagnanakaw ng videocam ni Maya doon. Ibinunyag ni Robbie na ang anak ng pastor na nagngangalang Ana ang magnanakaw, at gusto niyang makita ang videocam. Pagkatapos, tinawag si Ana at agad na sinampal ng ama dahil nahuli itong nagnanakaw. Nagpatotoo din si pastor, nagpapahayag ng matinding pagkadismaya nang matagpuan kay Ana ang lahat ng mga ninakaw na bagay. Sinubukan niyang pagtakpan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng ninakaw na gamit sa harap ng silid ni Akira, dahil siya lamang ang hindi bumalik sa dormitory sa araw na yon. Binalak niyang ibigay kay Akira ang lahat ng mga ninakaw na bagay, pagkatapos ay masasabi niyang ibabalik ng magnanakaw ang mga ninakaw na gamit at malulutas ang issue. Gayunpaman, hindi bumalik si Akira sa dormitoryo kinabukasan. Ilang sandali pa, lumapit si Ana at ibinunyag ang nangyari noong gabing iyon. Nang tanungin, inamin ni Ana ang pagbabanta kay Rain at sinasabing nagbibiro lamang siya. Nagnakaw pala si Ana para saktan lamang ang damdamin ng kanyang ama, dahil ito ay hindi nasisiyahan sa kanyang mga nakamit at ipinahiya din siya sa harap ng ibang mga estudyante. Gayunpaman ay nakaugalian niya ang pagnanakaw.
Ikinalulungkot ni Robbia ang pag-uugali dahil ang mga aksyon ni Anna ay nagdulot na ng pinsala at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng iba. Sa kabilang banda, palihim na kinuha ni Ronnie ang susi ng silid ni Akira at agad itong sinubukang buksan ngunit nahuli siya ng gwardya. Sa tamang pagkakataon ay nakalabas si Akira at binugbog ang gwardya. Bagaman nahihilo pa rin si Akira, nagawa niyang talunin ang lahat ng mga gwardya at nagpatuloy na tumakas. Pagkatapos nito, pumunta si Akira sa apartment ni AJ, kung saan natakot si Shilpa nang makita ang kanyang pagdating. Sa sandaling yun, sinikap ni Akira na sabihin sa kanyang pamilya ang totoo, ngunit walang naniwala sa kanya at naging mas kumbinsido na si Akira ay nabalisa sa pag-iisip. Sa makatuwid, handa silang hayaan ang mga kawani ng ospital na arestuhin si Akira. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ronnie na kunin ang ambulansya para iligtas si Akira. Pagkatapos, nagpasalamat si Akira kay Ronnie sa pagligtas sa kanya. Gayunpaman, siya ay nawalan ng pag-asa sa kanyang buhay dahil ang kanyang pamilya ay hindi na naniniwala sa kanya. Samantala, nagkaroon ng ideya si Ronnie na hulihin ang doktor na humahawak kay Akira para ilantad sa publiko ang buong katotohanan. Nang marinig ito, naalala ni Akira ang kalooban ng kanyang ama at siya ay nabuhayan. Hindi sila nag-aksaya ng oras at nakarating kaagad sila sa bahay ng doktor. Binugbog ni Akira ang doktor hanggang sa humingi ito ng tawad. Sinadya niya ito dahil may utang na loob siya sa mga pulis, aksidenteng napatay niya ang isang pasyente sa sandali ng shock therapy at natakpan ng pulis ang insidente. Kaya napilitan siyang tulungan ng mga pulis sa paggamot kay Akira sa mental hospital. Pagkatapos ay inutusan ni Akira ang doktor na sabihin ang totoo sa kanyang pamilya, sa prinsipal ng paaralan, at sa kanyang mga kaibigan sa campus. Sa kasamaang palad, dumating na ang mga pulis kaya agad na tumakas si Akira. Pagkatapos, hinanap ngayon ni na Akira at Ronnie si Rajeshwar at sa wakas ay natagpuan ang pulis sa isang club. Dinala ni Akira sa banyo at isinubsob ang mukha doon, kinuha ang baril at pinaputukan. Samantala, nakatanggap ng tawag si Bapo Rao mula sa misis ni Rajeshwar kung saan tinatanong ang lokasyon ng kanyang asawa. Nagkataon naman na narinig ito ni Robbia. Samantala, nagulat si Bapo Rao kay Rain matapos makaramdam ng pressure habang pinaplano ang kasal ng kanyang anak. Sa kabilang banda, si Rajeshwar ay itinali at pinagbantaan ngunit hindi pa rin siya nagbubunyag ng anumang impormasyon. Ibinuhos tuloy ni Akira ang pagkadismaya sa kanya dahil wala naman itong ginawang masama sa mga pulis. Samantala, si Robbia ay direktang gumagawa ng ulat sa commissioner. Doon, iniulat niya na nawawala rin ang 3 pulis kasama si Rajeshwar. Nang malaman ito, iniutos ng commissioner na hanapin at arestuhin sila. Kung hindi, mapapahiya ang police department sa pamamagitan ng media. Sa kabilang banda, tinawagan ni Akira si Sid gamit ang telepono ni Rajeshwar. Hiniling niya kay Sid na dalhin ang buong pamilya sa pagdiriwang ng campus anniversary sa susunod na araw sa alas 10 ng umaga, dahil doon sasabihin ni Rajeshwar ang katotohanan. Nang marinig ito, nag-alala si AJ ngunit walang pakialam si Akira. Pagkatapos noon, dumating si Robbia at narinig niya ang usapan ni na Akira at Sid. Kasabay nito, nasubaybayan ni Manik ang telepono ni Rajeshwar at nalaman ang kanyang kinaroroonan sa campus ng Holy Cross. Nang sumunod na araw, nagsimula ang pagdiriwang ng campus anniversary, at nakita si Ronnie na nagbabantay sa sitwasyon. Nakita siya ni Manik at nagpas siyang sundan siya sa isang lumang simbahan. Pagkatapos ay iniulat ang lokasyon kay Rain. Samantala, dumating si Ronnie upang sabihin kay Akira na dumating na ang prinsipal kaya't binantaan niya si Rajeshwar na ihayag kaagad ang katotohanan. Gayunpaman, biglang binaril ni Rain ang ulo ni Ronnie kaya nagpa siya si Akira na kunin si Rajeshwar at itago. Di nagtagal, isang shootout ang naganap at si Rajeshwar ay sumigaw para humingi ng tulong. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang mga bala, nahuli si Akira at wala nang magawa. Sa sandaling yun, inutusan ni Rain si Manik na gumawa ng maling ulat na napilitan silang patayin sina Akira at Ronnie para iligtas si Rajeshwar. Pagkatapos, inutusan ni Rajeshwar si Rain na barilin mismo si Akira dahil nagsawa na siya sa ugali nito na ayaw madumihan ang kanyang mga kamay. Dahil lumalaban na siya ay binaril ito ni Rain at inutusan si Manik na gumawa ng bagong ulat. Bago mapatay si Akira ay dumating si Robbia at ang kanyang team upang arestuhin si Rain.
Lumilitaw na alam na niya at ng commissioner ang buong katotohanan tungkol sa aksidente sa sasakyan, ang tambak na pera at ang iba pang mga kaso. Nang malaman ito ni Akira ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa wakas ay makakalaya na siya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Akira kay Rabia na si Ronnie ay binaril. Kasunod nito ay tumawag ang commissioner dahil nagbago ang kanyang isip. Sinabing huwag arestuhin si Rain at ang kanyang grupo. Ito ay dahil napag-alaman na ang driver na nasangkot sa aksidente ay kapatid ng pinuno ng pinakamalaking partido sa Northern India. Nag-uudyok ito ng kaguluhan sa lungsod kanina. Kung mabubunyag ang katotohanan ng kaso ay magdudulot ito ng mas maraming kaguluhan at malalagay sa panganib ang maraming buhay. Sa huli, nagpasya ang commissioner na isara ang kaso at inutusan si Rabia na gumawa ng maling ulat. Pagkatapos noon, napilitan si Rabia na sundin ang utos ng kanyang superior, habang si Rain ay pinagsabihan lamang ng commissioner. Sinabing magpanggap ito sa media na si Akira ay isang pasyente ng mental hospital na nakatakas, at kailangang ibalik sa ospital. Nang marinig ito, hindi natuwa si Akira ngunit ipinaliwanag ni Rabia ang aktwal na sitwasyon na magdudulot ng pambansang problema ang kanyang issue. Kaya naman, kinailangan ni Akira na magsakripisyo alang-alang sa maraming buhay, ngunit tumanggi pa rin siya at nagrebelde. Dahil wala nang tutulong sa kanya, ang maipapayo na lang ni Rabia kay Akira ay maging matyaga, dahil gagawa siya ng paraan para makalabas ito sa mental hospital. Dahil dito ay nabigo si Akira at nagpasya na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa lahat ng mga gwardya ng mental hospital. Hanggang sa nakuha niya ang malaking kutsilyo at sinaksak ang hita ni Rain. Inatake rin niya si Manik kasama si Bapurao. Ito ay naging sanhi ng pagkamatay nilang lahat dahil sa pagkawala ng dugo. Pagkatapos noon ay bumagsak si Akira, at sumuko para maturukan ng mga empleyado ng ospital. Nang siya ay inilabas, maraming tao at kabilang ang mga batang bingi at pipi ang nagtanong kung ano ang mangyayari kay Akira. Sa sandaling iyon, sumagot si Akira na isasakripisyo niya ang kanyang sarili para sa maraming tao. Sa wakas, ang ulat na nagsasaad na si Akira ay may sakit sa pag-iisip ay nabunyag na walang katotohanan. Tiniyak din ni Rabia na walang kaso na nairehistro laban sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula si Akira ng bagong buhay at sumunod sa yapak ng kanyang ama. Nagtuturo siya sa mga bata sa isang paaralan para sa mga pipi at bingi. Kasabay nito, hiniling ni Rabia na ang lahat ng kababaihan sa buong bansa kasama ang kanyang sarili ay maging katulad ni Akira, matuto silang mamuhay na umaasa lamang sa kanilang sariling kalakasan. Sana ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!